ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Sulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, 1:02 sa hapon. Adlaw-adlaw, Lunes tugtog Biyernes, pagdulong sang mga balita. Hitabo, issue kag concern, may kaangtanan sa katilingban, sa kaayuhan, pati na ang sa ikaayong lawas. Halin sa mga concern sa mga bata, sa mga lamharon, nagadinalaga kag nagasinultiro, mga hamtong, professional man o mamumugon, mga tigulang, kabuhi kag paghimakas sang mga ginikanan para sa ila kabataan. Pag-ulikid sang panwa, pagtingob sang magkasimanwa, para sa ikaayo sang ila kahimtangan. Ini ang Balitang Sosyal. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Good afternoon, good afternoon. Isa mga biyerta mainit nga hapon sa inyong nga tanan. Adlaw kita subong sa Miyerkules, Enero 28, tuig 2026. Good afternoon sa aton nga mga kauturan nga mga naka-tune in na sa 585 AM at sa mga nagalanta sa aton nga Facebook Live sa Radyo Pilipinas, Iloilo. Mga biyan, welcome sa aton nga pagpangalaga diri sa programa Balita Sosyal kag sa kinaandan ako ang inyo alagad, Marian Grace Aranyata. Sa aton mga abyan nga pagpangalakad subong nga Miyerkules, istoryahan naton mga abyan right after no sang aton nga dinagang festival ang isa man sa ginapreparahan na sa karon sang Iloilo City Government ang aton nga kapistahan ni Nuestra Señora de la Candelaria. And last time mga abeno, ginlawag natin ang pila sa mga novena masses. Pero today mga abeno, istoryahan natin nagpagwa ng ating nga Archdiocese of Haro sang schedule no sang mga misa sa ating nga main altar at sa ating mano nga St. John Paul II. Kung St. John Paul II the Hall nga mga kada oras mga abyan natin nga misa. So ibaloon natin later on ang mga schedule sang masses and last time no sang Monday nag-umpisa naman ang baligyan ay sang aton nga perdon candle. Sarang ini mabakal no ang isa ka kandila 40 pesos. Pero kung gusto niya damo-damo no ang isa ka plastic na may ara sang 5 ka kandila sarang ini mabakal sa 200 pesos. So last time no pagkadto naton dito sa Eberia sa Haro Cathedral, kita naton nga may pila na sa mga tumulo nagbakal na sang kandila. So ang color sang aton nga candle for this year color pink. Every year no nagalain-lain ini ang color sang aton man nga kandila.
Istoryahan naman mga biyahe subong nga hapon, ini ang accomplishment sa aton nga Department of Social Welfare and Development Field Office 6. Kahapon mga biyahe naghiwas sang kapihan no ang aton nga Philippine Information Agency o ang PIA Western Visayas kung sa diin no ang first guest sa kapihan for this year ang ating nga DSWD. So no less than our regional director on OIC Regional Director Joselito Estember ang nagpatpat diri mo sa pila ka mga accomplishments ang DSWD. Lakip diri mga ben ang accomplishment no sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program, sa atong Sustainable Livelihood Program, kag iban pa no nga programa sa DSWD kapareho no sang Walang Gutom Food Stamp Program Alahi Seeds. Kag syempre no ang mga assistance no sa mga pinapapauli diri sa aton sa Western Visayas. So isa-isa ho natin later on ang ining mga accomplishments ng DSWD. Mamati naman sa inyo no ang pila sa mga milestones ang aton nga ahensya. And magakuha makita sa report. Ari mga abino dungog sa Western Visayas. Administrative Aid 6 ang Department of Science and Technology o DOST Western Visayas. Grabe mga isa sa mga nagbato ng iya award sa giniwat na 2025 Gawad Lingkod Bayani Award. Ang giniwat nga pagpupugay 2025 parangal sa mga lingkod bayan nga giniwat sa Malacanang Palas. So kilalaho naton mga abyan no si Sir Cornelio Mabera ang dungog no sa Western Visayas, especially sa DOST Region 6. Pero this time mga abyan, magakuha kita na isang pina natin ka latest nga weather update kaupod man ang aton nga pag-asa Iloilo. Radyo Pilipinas. Sa atong biya kanina si Sir Rolly Cuenca sang DOST Pag-asa Iloilo. Sir Rolly, good afternoon. Kasama yung hapon nung kung sa atin man yung mga salamat. Ang natong latest to the update sa bunga adlaw, January 28 year 2020. Sa karon northeast monsoon or amihan na nag-epekto sa Luzon at Visayas. Delikado sa Western Visayas, so generally maging maayos ang panahon. Yung mga posibilidad lang kita sa mga tinion ng mga pagulong-galong gagawin mga isolated, yung mga light rains dala sa northeast monsoon. Kasarangan tumagas sa gason nga hindi ka namin na nasilangan, magdalain sila sa kasarangan tugtog sa mabalik ng mga pagbalog sa atong sirigatan. Forecast temperature natin niya sa 24 to 30 degrees Celsius at daw natin. Nagbutlak, alas 6:13, magkatulog din siya, alas 5:51 para sa hapon. So, naman natin latest to the update ng dito Pag-asa, Rolly Cuenca. So Rolly, klaruhon lang nato no, wala kita sang any weather disturbance nga ginabantayan sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Yes ma'am, sa karon na wala kita may ginamonitor ng NDLPA or tropical cyclone sa sulod sa ating point. Yes. Pero Sir Subong no, nga Miyerkules, lauman bala naton o may tsansa bala nga mangin mainulano ng aton nga hapon diri sa Western Visayas o ng aton nga kagabihon. Well, generally ma'am, mangin maayon natin panahon no, all throughout the day mangin maayon natin panahon, medyo malamig ang ating kanyang puso pong adlaw. Although may mga santa kung kaisa no, sa mga paggalong-galong and then mga light rains, mga passing light rains ang matasaw, di mo sila maglugay, most likely 30 minutes to an alangan ng duration. Sir, we are heading toward no sang aton man nga kapistahan sa Harong may wino mangin manami ba lang aton nga weather for the next 5 days no or for the next or sa mga masunod naton nga mga inadlaw. Based doon nga sa the weather outlook no, sa karon matupadayon ining maayong na yung panahon natin until Friday no. Pero hindi na lang daw natin by weekend, no? Possible nga mangin magalug mo na ito yung weekend po, the last initial line, no? So, but for now, sa buong adlaw up to Friday, mangin maayos. Okay. Lastly, Sir Rolly, ang imo panugyan sa aton nga mga tagpalamati. Yes, no? So, sa ating mga tagpalamati, no? As well, continue monitoring lang, no? Pag updated sa mga issues, kasi dapat ba natin dito sa Pag-asa. And also,
keep safe no, and maningkat na nila stay tuned sa mga advisory na pinapagawa natin. Okay, with this, Sir Rolly, madamo ginya salamat. Yes, thank you pag mayong hapon. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it, mga biyan, ang aton nga weather observer gikan sa Pag-asa, Iloilo, si Sir Rolly Cuenca. So generally, fair weather no, manami ang aton nga weather until Friday, pero according to Sir Rolly, no, lauman mga biano ang magaluumon nga panahon man o kung kalangitan no by weekend or sa Sabado bangod man sang share line. Philippines Standard Time, launa 13 sa hapon. Mga biyan ang ato nung Civil Service Commission, pinapatunggan mga biyano ang pila sa mga makabig nato no nga mga kriyado sang gobyerno. Natuman ka delikado sa ilang pag-ubra. Those no nga mga employees exert sa effort. Sobra-sobra pa mga abyan no, sa ila lang dapat nga responsibility. Dili sa aton mga abyan sa Western Visayas, madamo no sang mga kinkilala. Mga Presidential Lingkod Bayan Award, nangal ng Bayan Award, Nagsiyasi Pag-asa Award. Ang good news mga abyan, niara kita mga abyan nga isa ka empleyado sa Department of Science and Technology o DOST Western Visayas nga isa no sa mga ginpadunggan sa pagpupugay 2025 para nga sa mga lingkod bayan nga ginhiwat mga abyan sa Malacañang Palas. Grabe no ining pag-recognize sa imo no sa region no is already a big achievement. How much more kung ikaw no iga-recognize nationally? Kilalahoy naton mga biyan sino bala ining ginpadunggan sang aton man nga gobyerno ang nakabato no sang sini nga award dira sa Malacañang Palace. Agud igadulong ang ini nga balita ang aton nga DOST beat reporter Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Hope, mayong hapon. Mayong hapon yan and good news sa bilog nga Western Visayas bangod si Mr. Cornelio Mabera, ang Administrative Aide 6 sa Department of Science and Technology Western Visayas. Lakip yan sa mga nagbaton sang 2025 Gawad Lingkod Bayani Award sa ginhiwat nga pagpupugay 2025 parangal sa mga lingkod bayan nga ginhiwat no sa Malacañang Palace subong nga Miyerkules, January 28 ang conferment ginpangunahan niya ni Executive Secretary Ralph Recto nga nagrepresent no kay President Ferdinand Marcos Jr. Kaupod, Sanday Civil Service Commission Chairperson Attorney Marilyn Barua Yap, CSC Commissioner Attorney Ryan Alvin Acosta, kag CSC Commissioner Attorney Luis Mainrado Pangulayan. So nagbaton si Mabera sa trophy ang gold medallion gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas, of course isa ang cash prize nga nagabalor sa 200,000 pesos kag ang isa sa mga good news man no, nga nabaton ni Mr. Mabera ining automatic promotion sa next higher position ukon equivalent nga salary increase. Ang equivalent salary increase kung hindi possible ang promotion sa next higher position niya no. So either no. So nagpalabot naman sang mainit nga pagpanginbulahan ang DOST Region 6 kay Mr. Mabera kag nakatutok sila yan sa telecast no sang RTVM para sa awarding no ni Mr. Cornelio Mabera. And yan
for the information of everybody, isa ini ka makasaysayan nga kadalagan bangod ang driver no sa DOST Western Visayas nagpangibabaw no kag napilian bilang national finalist no or national awardee sang Dangal ng Bayan Civil Service Commission. Isa ini yan no sa pinakamataas nga Yes. pagkilala nga mabaton sang empleyado sang gobyerno sang pungsod no. So we're very happy no kay dira mabalaan naton nga wala na iya sa posisyon yan no. Siling gani no from driver seat to Malacañang kay nagbaton siya sang award dito mismo no sa Malacañang Palace subong nga adlaw no. So kilalain niyo siya yan si Mr. Mabera sa tawag nga nung kuni no sa iya mga kapwa empleyado sa DOST 6 kag si nung kuni nagsugod ini siya bilang utility messenger sa DOST sang 1989 Wow. and sang 2009 naman niya yan na-promote siya sa plantilla posisyon. Antes sini nagbalik anay siya sa iya nga pag-eskwela sa edad nga 33. So nagkuha siya sa iya high school diploma kag nag-enroll sa TESDA para sa vocational course. So dira mo man makita or message man ni sa aton yan no nga hindi dapat maguntat Yes. sa pagtuon no. Bisan nga nagaobra ka na wala niya ginkalimtan ang iya desire nga makatapos sa pag-eskwela. So this is despite no nga wala siya nag-head sa boardroom yan Yes. or wala siya nagapirma sa mga multi-million peso Yes. projects ng DOST. Pang kung kinanglanon ang serbisyo no ni Mr. Mabera sa mga kapwa niya scientists and most especially ni RD Rowan Hilonga kay ga-drive ini siya no kay RD Hilonga. Ara siya gilayon no nga maghatag sang iya nga serbisyo and not only as a driver yan but may ara man siya sang ikasarang nga magmaneho sa salakyan, may ihibalo man siya pamanday o kon mag-repair sa mga gamit dira sa regional office sa DOST Western Visayas. So bulahan no kay Mr. Cornelio Mabera o kon si nung kuni sa DOST Western Visayas. Yun. So bali ang iya nga category Hopi is Gawad Dangal ng Bayan. Yes, oo, Gawad Dangal ng Bayan sang Civil Service Commission. So yan no, hindi lang man actually siya no ang awardee. May mga iban pa nga awardee subong adlaw dira sa may Malacañang but isa lang siya sa mga ginapadunggan and we're very happy kay at least hindi makuliyot no Western Visayas. yes. Kay may galusot gid ya nga taga Rion 6 nga ginapabugal gid sang Western Visayas ang mga empleyado diri naton sa Region 6. Yes, for the information sang aton nga mga tagpalamati, ang Gawad Dangal ng Bayan ginahatag sa mga government employee nga naga-demonstrate sang extraordinary acts of public service consistent no adherence sa high ethical standards nga naka-outline sa Republic Act number 6713 o kung ang aton nga Code of Conduct and Ethical Standards for Public Official and Employees. So may ara kita sini Hopi sa mga norms. So lawagon lang naton ha. Buot silingon gina-practice kumbaga diri no sang aton man nga empleyado dira sa DOST ang inino nga mga norm. Una diri commitment to public interest. Lakip man diri ang professionalism, justness and sincerity, political neutrality, responsiveness to the public, nationalism and patriotism, commitment to democracy kag ang simple living. Correct. So buot silingon Hopi no tanan ini yara sa aton yung awardee nga si Sir Cone. Yes, kag very rightful yan, no? Kaysa subong nga panahon, kung sa diin, title ang ginabasihan sa Yes. pagkilala, si Mabera, yan, no? Quiet, no? Nga nagpakita sa publiko kung anong matuod nga serbisyo publiko. Kaya wala siya yan kuon sa mga pumuluyo nga amon ning akon inobrahan, no? Wala siya naga-flaunt gid but rather nakita kag nabatsyagan Yes. sang mga pumuluyo ang serbisyo niya no for public and ang kadalagan gani ni Mabera yan no hindi lang isa ka personal victory Yes. kundi isa ka kadalagan sa mga rank and file employee sa Western Visayas
nga hipos ang pangtampad nga nagatrabaho. Yes. Kay dira nato nakita nga hindi gali upang no hindi kinahanglan nga ikaw gid ang regional director. Correct. Hindi gid kinahanglan nga ikaw ang supervisor, hindi man kinahanglan nga ikaw gid ang boss no, but rather ang civil service nagapangita sa mga dangal ng bayan awardees naton not by the titles but sa kung ano ang ila hinimuan para sa for the benefit of the Filipino people. So nagpasalamat man no si nung kuni actually yan no nakita ni naton siya. Na-interview mo na ni siya dayon. Na-interview ko naman ni siya and then nakita man naton sa personal no very humble sa personal pagid no kung imo siya ma-meet no kag bugal siya sang San Enrique, bugal sang Iloilo no subong resident na siya no sang banwa sang San Enrique. So Yun. congratulations. Yes. Naging bantayan ni nila ang interview mo no with tatay ko ni nato no sa mga taga San Enrique kag syempre sa taga DOST partner no. Amo ini no kabay pangati si tatay ko ni no magaserbi nga inspirasyon no sa mga government employees 30 nato. years na siya yan. Yes. More than 30 years na siya no sa Department of Science and Technology. In other words, ang iya effort wala kumbaga not in vain no Yes. kay na-recognize no ang iyang effort. Although wala niya man na guro gani gid na Yes, pangayo yes. no pero ginhatag gid ya sang kay kung what is for you, what is meant for you, maabot gid na iya para sa iyo. Yun. So kabay pa ngati madamo pagidiri sa aton sa Western Visayas no ngati makilala no not only regional awardee but no sa aton nga national or sa aton no nga pag confer no sang award nationally. So basi Actually, ara ka man da nga i-nominate. O ay i-nominate ko ni guro ang friend ko. Pero yan namin diri kay mismo si RD Hilongga ang nag-push. Oh. Ang nag-push no nga magpasakop no Wow. si nung kuni si Sir Cornelio Mabera sa Gawad Lingkod Bayani sa Civil Service Commission. Yun. Madamo nga salamat, Hopi. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it mga biyan, Hope Trichante, ang ating nga DOST beat reporter sa siniman nga pagdulong sa aton sang balita na tuhoy mga biyan no, sa isa ka empleyado sa DOST nga isa sa mga awardee naton sa parangal sa mga lingkod bayan na ginhiwat sa Malacañang Palace. Amo niya ang matuod nga empleyado. Wala hambal ganit ni Hopi kaina no. Ang learning sa isa ka tawo dapat hindi mag-untat. And ang manami kay tatay ko ni hindi kung ano man ang iya nga natun-an gingamit niya sa iya nga obra. So kudos no sa aton nga National Awardee ni Sir Cornelio Mabera ang bugal sa DOST kag sa mga taga San Enrique, Iloilo. Philippine Standard Time na una 25 sa hapon. Another report mga biyan ang atong pagay nga pagkakuhaon. This time mga biyan kadto kita sa probinsya sang Antique. Antique Governor Javier in abi-abi ang bago na Antique Police Provincial Office Director. Na magdulong sa sininga balita ang ating nga police beat reporter Paul Tarosa. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Paul, mayong hapon. Yan mayong hapon gid kag sa tanan naton nga tagpalamatigin patigayon na kahapon ang turnover of command para sa bag-ong provincial director sang Antique Police Provincial Office. Ang bag-ong hepe sang kapulisan dira sa probinsya amo si Police Colonel Ryan De Varas ang nasambit nga opisyal magabulos kay Colonel Leia Rose Peña mati nag-alagad sang more or less 2 years man yan no dira sa bahin sang probinsya sang Antique. Kag sa turnover abi-abi ni Governor Paulo Javier ang bag-o nga hepe sang Antique Police Provincial Office no kay Javier dapat nga tutukan sa gihapon sang bag-o nga hepe ang peace and order kag ang pagpasiguro nga ang probinsya hilway sa illegal nga droga sa na-observe naton na why na sang mga operation dito inabangod man sang why na sang problema sang illegal nga droga dito kag gusto ini nga i-sustain sang gobernador kag tapnaon ang problema man
sang cybercrime. Ati isa man sa gustong patutukan sang gobernador, arisway luyag niya nga magsapol no pod kay Colonel De Varas kag sa cybercrime unit sang Antique Police Provincial Office. Kag aside sa kay Governor Javier, ang presiding officer sang turnover si Police Regional Office 6 Director Brigadier General Josefino Ligan. Ngati ginatagaan niya man sang pagkilala ang nangin dedikasyon sang outgoing provincial director kag ang professionalismo niya sa di nakadeliver no sang accomplishments ang Antique Police Provincial Office. Si Colonel De Varas halin no diri sa bahin sang Police Regional Office 6 ang iya sining designation antes sa Antique hepe sang Regional Investigation and Detective Management Division. So magabailuhanay sila yan ni Colonel Leia Rose Peña. Yes. Paul, bali sa no ang effectivity sang iya no nga pagpuko bilang provincial director sa katuman nga Antique PPO. Ang orders niya nabaton sang bag-o nga provincial director January 23. Ano ni gani no kadungan man sang isa ka event dito sa Police Regional Office 6 retirement no sang anay regional director sang PRO 6 si Brigadier General Jack Wang King ati gin-confirm niya man no sa pila ka mga katapos ang media nga nabaton niyang order mati ma-assign siya sa Antique Police Provincial Office kin pamangkot man ini siya kung anong mga plano niya. So ang PNP focus agenda sang hepe sang PNP no General na subong no si Jose Melencio Nartates inibangot ngati na ano na nag optional retirement na si General Nick Torre. So muna ang pagatutukan ng bagong hepe sang Antique Police Provincial Office ining focus agenda ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates. Yes. But for the information sa ating nga mga tagpalamatino, ba si Abi nila ginabuslan o kung ginpahali no ang anay nga Antique PPO director naton bangod sa issue. Pero klaro naton Paul, this is part yan no, kung baga normal na lang ini sa aton nga kapulisan. Kag tinalabot na ni Colonel Peña no ang duha ka tuig. Usually ang term sang provincial director dira sa duha ka tuig. Kag tikinanglan niya man nga masaylo sa iban nga units para man sa iyang career. May mga ano man sila no, may mga ginasundan ina sila. Pero hopefully malabot man nila ang 1-star rank na ginahandom gid sang tagsa ka police officer. Yun. Madaming salamat, Paul. Balita sa Antique Police Provincial Office para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. So there you have it mga beno ang aton nga police beat reporter Paul Tarosa no sa siniman nga pagpungko sang aton nga bag-o nga Antique PPO director. So good luck no sa bag-o nga PPO director naton dira sa probinsya sang Antique and at the same time good luck man no sa aton nga outgoing nga director kabay pa no nga tiining mga programa ma-sustain na bagan ini Polo do wala na problema sa aton man nga illegal nga droga and hopefully ma-sustain ini. Philippine Standard Time na una 30 sa hapon mga biyan sa aton nga pagbalik istoryahan natin no ang pila sa mga accomplishments ang DSWD6 sa tuig 2025. Lakip diri mga biyan no ang numero sang aton nga mga nag-exceed na no sa Pantawid Pamilyang Pilipino program. Lakip man diri ang aton nga paghatag sang palangabuhian pinaagi sa aton nga Sustainable Livelihood Program. Tagang aton nga paghatag no sa mga makabig naton nga food poor. Ang aton nga monthlyhan nga ginahatag sa ila nga 3,000 pesos sa idalo naman sang aton nga walang gutom food stamp program. Syempre ang ibang pagit nga mga accomplishment ng community projects sang DSWD6 aton pag-istoryahan sa pagbalik sang programa Balita Sosyal. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat.
which may not be exclusive to the race but is especially unique because of its ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious but affordable. Ika nga swak sa busa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paanang manok, tayo ng baboy, and clotted pig or chicken blood na para bang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on, or ang Betamax. Nikay de Guzman in Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang. That in turn brought out the isaw, a word that came from sausawan, where you dip the isaw. But that's just 3 of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin. Found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana cue, kamote cue, puron man, quick, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, laman-tiyan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Known to tourists as hanging rice, puso is rice cooked in woven palm leaves and seen mostly hanging in food stalls, kaya tinawag na hanging rice. It is sold along with barbecue, lechon, ginabot, and the likes in Cebu. Ang puso ay isang iconic street food sa Cebu. Great to take on a picnic or pag nagbi-beach or kahit saan kapag nagutom. No need for utensils or plates, just grab a bunch of hanging rice and some barbecue and you can eat anywhere, even without a table. Busog na, biodegradable pa. So don't forget to have some when you visit the Queen City of the South. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Alam mo ba kung ano ang mambabato? Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wangod Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wangod is the Philippines' oldest mambabato at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wangod in My Modern Metro, telling Wangod's story as an apprentice at 15.
breaking the norm, learning the Mambabatok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous Butbut warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty. Wang Od recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world. Wang Od inks a design that carries symbolic meanings specific to the Mambabatok culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Wang Od. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangal ng Haraya Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Sana'y tiyakin ng mga magulang kung maipanganak akong malusog. Kumain si nanay ng masustansyang vitamin A panlaban sa infeksyon para din sa mata, balat, bumbunan at mga buto. Ayon, pampabuhay ng dugo at muscles. Ayodin, pang-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor kasi healthy nanay, ganda buhay. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma. May OPM na rock. May OPM na rap. Last night, it was the best. May OPM na mabagal. May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog. May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon at magpakailanman. Anumang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Philippine Standard Time, launa 38 or 39 sa hapon. Sa gihapon mga abyan, nagapamatika mo sa programa Balita Sosyal. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Mga abyan, this time, no, istoryahan natin ang pila sa mga accomplishments ang ato niya DSWD Field Office 6 sa tuig 2025. Lakip din mga abyan, no, ang mga achievement and milestones, no, sa ato nga Pantawid Pamilyang Pilipino Program, sa ato nga Sustainable Livelihood Program, sa aton man nga Kalahi Seeds, kag sa ato nga iba paging mga community projects, no, or gimpang-implement sang ato nga DSWD nga mga proyekto. Kahapon, isa no ka session with the Philippine Information Agency o PIA Western Visayas ang kapihan kung sa diino ang first guest for this year 2026 amo ang ating nga DSWD kaging patpatid mga biyani or the Joselito Estember ang mga accomplishments sa regional office. Ari pamatian naton ang pila sa mga accomplishment kaini sa DSWD 6. Kung naging kasakuan subong or damo gid no. Sa 2025, padayon ang aton nga field office sa paghatag sa mga significant event, especially sa mga human capital investment kag social protection services paagi sa aton nga programa kapag bulig sa aton nga mga kabuhi sa isang pamilya kag komunidad diri sa Western Visayas. Bilang resulta, as of December 31, 2025, may ara kita 151,801 ka active household ang aton ginserbisyuhan kung sa diin may ara kita 274,873 ka mga kabataan nga ginamonitor halin sa daycare, tubtob sa senior high school, paagi sa educational conditionalities sa 4-piece nga programa. May ara man kita ka 10,384 monitored beneficiary sa first 1,000 days o ginatawag namon nga F1 KIDI diri sa ginahatag kita nga duga nga cash grant
para sa 350 kada bulan para sa mga nagabusong kag kabataan nga nagaedad 0 to 2 years old sa amuman nga programa. Pero sa 2028, base sa aton GAA, na-increase na ini sa 750 pesos sa kada pamilya. Sa kabugusan, nakadisburse kita sang 4.1 billion nga cash grant para sa aton nga 4-piece beneficiaries. Subong man, may ara kita 117,850 ka household nga nag-graduate o naka-exit na sa 4-piece nga program. Manami ini nga mahibalo para sa aton. Kag may ara kita 100,174 ang exiting subong bangod na complete na nila ang 7 years nga maximum residency sa program base sa Republic Act 11-310 o kon ang 4-piece Act. Nagakalipay man kami nga madamo sa aton nga na-monitor children ang nakagraduate sa kolehiyo. Isa ini sang pwede naton ay pabugal nga kung may isang nag-graduate sa kada pamalay sang 4-piece, kag may ara kita nga top-notchers, may ara kita mga professionals, may ara kita nag-graduate nga mga lawyers, doctors, nurses, engineers, teachers, midwife, police, fireman, kag hindi man naton pagkalimtan, may mga social worker na nag-graduate kag subong nagakalipay kami nga ari sila kaupod namon as Angels and Red Vest diri sa DSW. Kag madamo pa. So madamo sang profesyon, hindi lang nag-graduate sila, but may graduate sila with highest distinction sa ilang mga universidad. Nakahatag man o nagapanghatag man kita sang mga FDS kit sa aton nga mga case managers o aton Angels and Red Vest nga nagatrabaho, gapamalay-malay, kakadto kag nagkandak monthly family development session sa aton nga mga pantawid pamilyang beneficiaries. Sa Sustainable Livelihood Program o kon SLP, may ara kita 26,003 ka mga beneficiary nga naserbisyuhan diri sa rehiyon. Kalakip ang Negros Occidental kung sa diin may ara kita nga 396 million na pondo nga na-disburse para sa livelihood support. Kalakip diri ang 23,663 ang bag-o nga beneficiary o ginatawag naton nga usbong sa framework ni SLP. Makabaton sa seed capital para sa ilan na pilian nga negosyo. May 2,340 naman nga nakabaton dugang nga mga suporta para sa padayon nga pag-uswag sang ila livelihood project o ginatawag naton ini siya nga yabong o sustainability part sang framework sang SLP. Kabahin sang achievement naton ang 146 ka mga sub-projects o mga proyekto sa conflict vulnerable areas sa idalom sang Pamana Project. Ang Pamana Project para ini sa aton nga mga beneficiaryo kung sa diin naapektuhan ini sila or medyo nagliwas ang ila sini nga mga tikang o kung ginahamba naton sini mga former rebels gani subong nga tion nagbalik sila sa sabak sang gobyerno kay naghatag kita kapin 52 million nga grants para sa total of 3,548 ka mga beneficiary. Sa kabilugan ang beneficiaryo sang SLP sa 2025 may ara kita portion nga 14,452 ang 4-piece. Of course, gusto naton diri nga matagaan gid ayuda ang aton nga 4-piece or ang aton nga mga assistants ginakabilugan sa programa nga nangin maayo ang ila pagpangoy para ma-sustain kag at least hindi sila magbalik sa ila nga pagkaimulon. Ang mga beneficiaryo sang programa ginabuligan man naton makakuha sang permit or licenses para sa mga legalidad sang ila nga mga serbisyo kag mga businesses kag operation. Padayon ang aton suporta sa ila nga mga produkto paagi sa pagkilala sini sa publiko sa paghiwat sa mga bazaars o kundiin pag-display sa mga iban nga event diri sa aton sa Western Visayas. Highlight man sa Sustainable Livelihood Program ang madilagon nga pag-host sang National Alonzina o Kabuhayan Convention Bazaar kag ginhiwat sa Iloilo Provincial Capitol Grounds sang Setyembre kag nagbukas ang SLP showroom diri sa Field Office 6 sa paghatag sang online access sa mga produkto sang SLP sa kabilog nga Western Visayas. Para naman sa Kalahi Seeds, nagpatuman kita sa 19 ka community projects sa mga munisipalidad sa Bingawan sa Iloilo, Sibunag sa Guimaras, Madalag kag New Washington sa Aklan. Ang mga napatuman nga proyekto amo ang dalan, school building, daycare centers, pathway kag flood control project. Pero ini siya nga flood control maayo ini kakapnate ha.
Dugang pagidiri, may duhaman kita ka income generating project nga napatuman sa idalom sa Kalahi Seeds para makabulig sa pag-abot beneficiaries, no, nga isa sa mga innovative project ni DSWD. So may ara kita sa Barangay Granada, and we are happy to announce that we have a 22 fishing boat with complete gears nga ginpanagtag sa aton nga mga pag-abot beneficiary nga halin sa Manila nga nagpuli sa Carles. So may ara kita dito, no, sa Carles sa Granada. Kag may ara man kita sa Barangay San Isidro, water refilling station. Ang suporta sa Kalahi nagabulig pamaayo sa kabuhi sa residente paagi sa infrastructure development kag shared responsibility. Ini nga mga programa nakakontribute sa total of 102, 71% nga organizational outcomes ng DSWD sa national level. Diri nga outcome makita ang pag-improve sa well-being sang poor families sa bilog nga Pilipinas. Para naman sa walang gutom, balaan naton ang walang gutom program isa flagship program sang Marcos administration. Ini ang pagbag-ong inisyatibo nga nagatuyo nga tapnaon ang kagutom sang aton pungsod. So sa Western Visayas, kakapmate may ara kita sang 42,563 ka beneficiaryo nga na-cover sa probinsya sang Iloilo, Antique kag Negros Occidental. Ang last year, sang 2025, nagtigayon kita sang validation sa mga target beneficiary nga ginapanaog sa National Program Management Office para sa scaled-up implementation sang 4Ps sa mga munisipalidad sa Kaluya, Antique, kag 14 ka munisipalidad sa probinsya sang Capiz. Magsiling gani kita nga scaled up amo ni siyang additional sang walang gutom program kakapmate diri sa Western Visayas. Isa sa mga highlights ng 2025 amo ang pag-top 3 sang aton nga participants nga mag-asawa nga Sanday Charina kag Rinan Nandar sa National Finals sa walang gutom program sa Kusinero Cook-Off Challenge. Nagapakita gid diri nga manami gid magluto ang mga Ilonggo partner. Para naman sa Protecten program, gintukod naton ang Protecten para sa psychosocial support kag adolescent mother kag ila nga pamilya. Nagahatag kita bulig para sa pagpabakod sa ila ginaatubang nga challenges sa teenage pregnancy o mag-aagom sila sang maayo nga palabuton. Kay despite sang ilang edad padayon gihapon ginasuportaran sa DSWD ining mga kabataan. Halin sa Disyembre 17, 2025, 71 ka adolescent mother sa Iloilo City ang nakabaton sa monthly stipend nga 3,000 sa sulod sang 24 ka bulan. Okay? Kag padayon man sila nga ginapadalom sa empowerment session. This also the module take good care of themselves and to really improve and gusto naton mabalik sila sa eskwelahan kakapmate. Ang another naman nga program sa DSWD Subo nga tuig inang ginatawag naton nga Project Aruga. Balaan man naton nga ang ini nga sektor sa mga PWD ang hindi pa natutukan. Kaya ang DSWD gintutukan ini siya kay nag-pilot kami sa San Jose, Buena Vista, Antique, kag ginlunsar ang Project Aruga nga may 2 million nga pondo para sa 100 ka mga kabataan nga may kapansanan. So ini nga project magahatag sang biopsychosocial support paagi sa inclusive kag accessible nga serbisyo, lakip na ang data management referral system and kaupod ang among social worker sa pag-manage sa ila nga mga kinahanglanon. Ang pag-abot isa man sa dako nga program sa DSWD Subo nga tuig. Ang pag-abot program nag-provide sa social protection assistance sa mga individual, family in street situation base sa assessment sa aton social workers. Kapin sa 71 ka individual kag families ang na-reach out kag naserbisyuhan diri sa Western Visayas. May ara halin sa iban nga mga rehiyon kag reintegrate diri sa aton sa Western Visayas kag may ara man kita diri sang aton nga rehabilitation kag laging buligan sang aton pagpapuli diri sa aton sa rehiyon. Base sa assessment sa aton social workers, nagkalain-lain ang mga assistance nga ginapanghatag naton sa aton nga pag-abot beneficiaries. May ara kita livelihood, transitory shelters, medical, transportation o psychosocial support para sa complete nila nga healing and rehabilitation program. Natuloy naman kita sa supplementary feeding program. Matapos naton ini nga programa nga may ara kita 100% financial accomplishment, may ara kita 439 million disbursed kag 146,333 ka mga kabataan nga naserbisyuhan diri sa rehiyon sa ES. Sa social pension o programa naton para sa mga social pension or sa mga pensioners naton diri sa rehiyon sa ES, naka-disburse kita sang sobra 4.5 billion
para sa 391.11 ka mga indigent senior citizens sa Western Visayas. Take note, partner, no? Wala pa natapos ang Disyembre, ubos na namon inihatag. So we're very early sa pagbangahatag sa social pension diri sa Rion 6. Ang isa naman sa mga dako nga programa no kag ginabantayan sa tanan, may ara kita diri assistance to individual in crisis situation. Ini siya is a short program para at least paganhagan no ang mga crisis nga nabatyagan sang aton pumuluyo diri sa Western Visayas. Gani nakaserbi kita sang almost 731,012 ka mga benepisyaryo pinaagi sa burial, medical, cash relief, food, educational and transportation kag assistive devices support kag naglain pa nga mga hospitalization support para sa aton kakapmate nga mga beneficiary diri sa bilog nga Western Visayas. Ini man ang na-accomplish kay naka-contribute to achieve the DSWD national target nga may ara kita 119.11% sa organizational outcome number 2 ukon para sa pag-promote kag pagprotekta sa mga kinamatarong kag mga pigado kag vulnerable nga sektor naton. Ini siya ginahambal ko nga target capmate, ini siya gaa commitment ni sang DSWD. Para naman sa aton disaster response, ang aton disaster response division nag-record sang 403 incident kag upod ang aton partners nakahatag kita sang 723.1 million worth of assistance na nakahatag sa 959,969 ka pamilya na naapektuhan sa kalamidad. And there you have it mga Beno, ang pinalang sa mga accomplishments ng DSWD Field Office 6 for the year 2025 naging presenta ni OIC Regional Director Joselito Estember. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. So pila mga Beno sa mga accomplishment nga gin-present sang aton man nga Regional Director ang aton nga padayon nga pag-monitor sa more than 151,000 nga mga active naton nga mga 4-piece beneficiary kag may naka-exit na kita no nga more than sa 117,000 nga mga household either because no sang nalabot na nila ang level 3 o kon self-sufficient o kundi man kani wala na sila sa may na-monitor nga kabataan no nga 0 to 18 years old or ang sa ila mga Beno or pila sa ila may mga household na nga nakalabot sa 7 year kung sa diino amo ini siya ang maximum number of years nga pwede i-stay sa isa ka household sa aton man nga 4-piece. Lakip mamagandyan sa present no ni RD ang aton nga paghatag sa more than 26,000 ka mga individual sa more than 396 million pesos sa idalaw naman ini sang aton nga Sustainable Livelihood Program ang pagtukod naton sang 19 ka community projects sa idalaw sang Kalahi Seeds kag ang aton nga skill up sa food stamp program kung dugang nga 11,000 new beneficiary kag ang aton social pension kung sa diin naka-disburse kita last year sang 4.5 billion pesos. For our AX, nakahatag kita no sang assistance kapareho sang medical, food, burial, cash relief, assistive devices and technologies, educational and transportation assistance to more than 700,000 individuals. And for our disaster response, ang DSWD nakapalabot sang 665 million pesos sa mga affected families ng mga disaster. So kabay pa no for this year, kabay pa nga ti mangin safe ang tanan. We don't want no nga ti magtaas ang numero sa gina-provide natin nga assistance ini because mga abeno kung madamo kita sa ginahatagan nga assistance kapareho sa aton nga AS, madamo ang numero sang yara sa krisis nga sitwasyon. So gabay pa no nga ang tuig 2026 mangin manami nga tuig para sa aton nga tanan. And bantayan mga biyano ang masunod nga episode sa nga kapihan sa PIA Western Visayas sa bulan sa Pebrero. Philippine Standard Time, 1:55 p.m. Wala na kita sa nabiling nga oras sa aton nga pagpangalagad. Thank you so much sa inyong nga pagtutok subong nga hapon and thank you manon sa akong mga kaupnanan, Hope Torrechante and Paul Tarosa sa pagdulong manon sang live report.
Thank you mga sa akong mga katuwang teknika sa studio. Engineer Roy Luica Ipang kag sa among transmitter, Sir Jeffrey Bitita. Mga biyan ako nalangkid si Marian Grace Aranyata kag ini ang Balita Sosyal. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.